dapat siguro yung mga breadwinners mag-set din ng limit. Para sa akin, I don't like na nag-aaway about sa pera. Oo Kasi nga, parang puwede naman kitain ng pera, but you really have to talk about it. Ako since I am a panganay, maging bati-bati pa rin tayo mga kamag-anak after hmm, this episode, no? Hello mga kamag-anak! So, welcome back to our vlog and welcome back again to Kamag-anak Talks. Hello mga kamag-anak! So, welcome back to our vlog and welcome back again to Kamag-anak Talks. And for today's topic, it's gonna be about breadwinner. breadwinners. And breadwinner ba breadwinners? I don't know. Siguro breadwinners kasi maraming breadwinners sa buong mundo, no? Maraming Pilipinong tsaka OFW na breadwinners. So, Ano ba? yung pag-uusapan natin today is tinulungan tayo ng ChatGPT sa mga tanong. Then, disclaimer lang po mga kamag-anak sa mga sasagot namin. Bato-bato sa langit at ang manay wag magalit. Pero yung mga sagot namin is wala naman kaming gustong masaktan or whatever. It's just our own opinion. And sana maging bati-bati pa rin tayo mga kamag-anak after this episode, no? Bakit So tayo for you, magagalit? ano yung meaning ng breadwinner? And are you a breadwinner? I think for me, breadwinner is someone who help and provide the family. And if you're asking me if I'm a breadwinner, I think based on the question based on my answer, I think I am in some way. Mhm. So breadwinner ka. Some way. Okay, so sabi ni ChatGPT, ang breadwinner ay isang taong sumasagot sa karamihan o lahat ng gastusin ng pamilya. And sa Philippines, madalas itong anak na sumusuporta sa magulang, mga kapatid o ibang kamag-anak kahit may sarili rin siyang mga pangarap at responsibilidad. Ako naman, hindi naman ako naging breadwinner ng family ko kasi thankful naman ako kasi yung parents ko parang binigay naman nila at ginawa naman nila lahat na makakaya nila para makapag-provide sa amin magkakapatid. Pero right now, I'm a provider because I have my kids na. So, pero breadwinner ba yun? Siguro parang hindi naman, no? Kasi parang It's your responsibility. it's my responsibility for my kids to raise them and give them their needs. And kung may extra, yung wants, no? So, So I think hindi siya I'm not sure actually. I'm not sure if it would be classified as a breadwinner. pero for me, kung ako tatanungin, saka breadwinner. Sino? Ikaw, Oh, ako. gusto mo siya? Hindi, I thought you. Ah, Yung hindi. kasi parang ang pagiging breadwinner is parang out of necessity? O ano ba? Siguro, parang Yung situation ang nagdi-dictate sa'yo na tsaka parang yung head of the family can't not provide anymore. or he Parang- or she can provide but you are helping them to provide. I think So, so. hindi ka breadwinner. Sa bagay, hindi ko na alam. Kasi so- some breadwinners, based nga sa meaning ng ChatGPT mo, di ba? So- Because So, kayo mga kamag-anak, ano yung breadwinner para sa inyo? And breadwinner ba kayo sa family ninyo? So, punta tayo sa mga questions para mag-hit up na tong conversation natin. No? So, number 1 is, obligasyon ba talaga ng panganay na maging breadwinner ng pamilya? Tsaka, ang pagiging breadwinner ba ay responsibility or it's a choice? ako, since I am a panganay, I think hindi naman siya obligasyon. Mm-hmm. At as a panganay, I think that hindi ko talaga siya responsibility. But it is my choice Mm-hmm. because the situation dictates that I have to, alam mo yung help my Mhm. parents. Kasi may capacity ka to help. Especially nung nag-abroad na ako. Mm. Or even nung hindi pa ako nag-abroad, nung nasa Pilipinas ako. Kasi nga, the situation really said that I really have to help my siblings. You have to step up. Yeah. Mm-hmm. Hindi ako pwedeng yung ate lang na, alam mo yung, I'm just enjoying myself. I'm just enjoying the money that I have. I felt like, if I will be successful, iyak na ba ako dito agad? Wala ka pa agad-agad. Pero iyak agad. I want also my siblings to be successful.
Kasi feeling ko mas maganda yun. Kaya yun, parang, hindi naman talaga, feeling ko kasi ang paying breadwinner, hindi yan yung, ikaw lahat ang umako eh. Kasi may mga breadwinner na, andun naman talaga ang parents, they're supporting, but you are also helping. Kasi hindi mo naman responsibility talaga tumulong para sa mga kapatid mo, but it is my choice actually to help them. Kasi gusto ko din sila, umangat din sila. Pero hanggang saan lang dapat ang financial responsibility ng isang anak na tumutulong sa kanilang pamilya? Ako actually, may papa, shout out sa tatay ko. Shout out na naman. Feeling ko, if you don't have a family, parang naging ano yan sa Filipino culture na, if you don't have a family, kahit ikaw pa yung ate, tapos yung iba nakasawa na, parang nandun pa rin sa'yo yung responsibility na tutulong. But, I think based sa sabi ng tatay ko, nararamdaman ko sa iba kong kapatid, since may mga family na sila, may mga anak na sila, hindi niya talaga inaano na magbigay. Kasi narinig ko sa kanya noon na hindi na natin sila mau-oblige or hindi na natin sila mahihingan or whatever. Kasi nga, they have their own family to raise and provide. So, feeling ko, kung magkaanak siguro ako, it doesn't mean na I will stop as a breadwinner, but it doesn't need to be like sending money or sending everything, providing everything. Because I know that my father or my parents will respect my decision na hindi na ako laging magbibigay kasi nga meron akong sarili. Yung mga about sa mga nagiging retirement plan yung anak ng kanilang mga magulang, ano yung thoughts mo doon? Anong comment mo doon? Ako, since wala naman akong anak, at ako ay isang anak, feeling ko dapat hindi natin gawing retirement plan ng anak natin kasi if I will have kids in the future, I want my kids to enjoy their own lives. I want them not to be a burden to them. I want them to enjoy the life that the world has to offer. Gusto ko ganun lang. Parang ikaw as a parent, mag-ano ka lang, mag-enjoy ka, plus you also have to think of the future, of your future. Pero for sure, your kids, especially if you raise your kids well, I think nasa bata din yan kung alam mo yung nasa bata talaga yan to reciprocate and give back. So, hindi mo na yun need isipin kasi kung you raise kids well, for sure ibibigay nila yan sa'yo. For me naman, parang feeling ko hindi dapat mag-retirement plan ng mga magulang yung kanilang mga anak. Sabi mo nga is parang let them enjoy the life. And since capable naman tayo mag-work pa, so might as well na pagandaan din natin yung future natin while preparing them for their own future. Pero parang yun nga, parang wag naman natin asahan talaga yung mga anak natin na tutulungan nila tayo na pag tayo naman yung mga naging matanda. Kasi parang dito sa Ireland, no, parang yung mga matatanda talaga parang sa nursing home sila. No? So parang saka they have their own money and everything. they have their own money. Kasi minsan nga hindi sila nilibisita ng mga anak nila eh. So which is nakakasad lang sa part. So parang maraming for us, no? Kasi as a Filipino, yung ano talaga yung natin culture natin is kasi iba na hanggat kaya natin alagaan yung parents natin, alagaan talaga. family. Pero dito naman kasi iba. I think it rooted from when they were a child or young at a young age. Kasi kahit 17 pa lang sila, marami na sa mga shops nag-work na sila. Yung parang lumalabas na talaga sila sa bahay nila. Not like us Filipinos na Until 20 sa bahay pa. ka na, nasa bahay ka pa. Especially kung 40 ka na pero wala ka pang anak or wala ka talagang asawa or family na of your own. Nakatira ka sa bahay. Which is, magkaiba talaga dito. So, sige, tuloy tayo sa mga questions, no? So, may gusto akong itanong sa'yo dito. Dapat bang may say ang breadwinner kung saan ginagamit ng perang ipinapadala niya? I think so, yes. Especially na pinagpaguran yun ng breadwinner na yun. But,
not up to the point na disrespect natin yung mga mahal natin sa buhay. Iyak na ba ako? Anong kasalanan ako dito? Yung parang, Guilty ako, ah. kailangan ko ng itemized item. But me, personally, Oo. may item, naka-itemize talaga, or kung hindi naman siya naka-itemize, when I send money, may pangalan May allocation talaga. yun. Mhm. So sabi nga ng kapatid kong nasa Qatar, sabi niya, hala, nasa Pilipinas pa siya kasi may work naman na siya nung time na yun. Hala, parang ako, mahiya naman ako kumuha ng pera, no, na wala siya sa allocation. Kasi nga, di ba ang rule ko nga sa mga kapatid ko, once they finish their studies, stop na. Kasi syempre, I have also my own life to live. So, pero yung maganda lang doon, nire-respect nila yung pinapadala ko. Hindi nila yung, alam mo yung katulad sa mga ibang Pilipino na nagpagawa ng bahay, poste na mag-uwi. Oo, So, mga ganun. nakakasad yung ganun. Pero yung akin, I think, dapat, kasi pera mo yun eh, di ba? Mga tinulong mo na yun. Sana mapunta sa tama. Sa tama, kasi ayaw mo naman na mabaliwala yung pagod mo. Ito, may karapatan ba ang magulang sa kinikita ng kanilang mga anak? I think, wala. Mm-mm. Feeling ko wala. Parang yung parents ko naman, hindi naman sila nag-aano sa kita ko eh. Mm-mm. They know my income, but they are not laki ng mo, or maliit ang kinikita mo, dapat hindi ka magbigay, or ganito, gano'n naman ang kinikita mo. Mag-send ka lagi, no? Ako naman, nalala ko talaga yung parang, Yung mami mo. mami ko, yung parang lagi sinasabi na, uy, magtrabaho kayo, tapos, yung mga sahod niyo, ibigay niyo sa akin, ipunin ko. Pero, hindi naman yun nangyari, no? Kasi, hindi naman talaga nangyari yun. Kasi parang, dumating pa yun naman sa point na nung nag-start na ako mag-work, ako pa rin talaga nag-manage ng finances ko. Pero, tumutulong naman din ako sa kanya. Pero sabi mo, di ba, anong bago ka sa UAE, padala ka lang padala. Nung una ako kasi, hindi ko alam. Kasi nga parang, di ba nga nung umalis ako ng Pilipinas, 1,800 lang yung budget ko. Tapos, wala ako. 1,800 pesos. So, Oh kasi my wala kaming pera that time. Hindi ko lang parang ba't kami naghihirap nun. Daddy, paki-explain nga. Basta that time, 1,800 lang. Grabe, no? Nag-ibang palakas ganun. Tapos before pa ako pumunta ng UAE nun, parang binigyan ako ng mami ko, 2,000, punta kang Divisoria, pamili mong damit. Pero kasi pagdating mo sa UAE, nung panahon na yon, nagbibigay sila ng allowances. May allowance naman. So, masyado na bang umaas ang ilang Filipino family sa pinaka-responsableng anak? Like in general, ano yung, based on your experience, may narinig ka na ba ng mga Filipino family na umaasa na lang sa mga responsible child nila? Oo, marami akong naririnig. Tapos yung, usually, syempre, ang mga nakakausap ko lang naman is most of the time are OFWs. Oo, nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na ganun. Yung parang ginawa na silang ATM. Oo, naawa ako sa ganun. And I am really grateful sa the family that I have. Kasi parang hindi talaga. Ako din, daddy, ako din. Hindi talaga. Kaya para sa akin, hindi siya burden maging breadwinner. Kasi my parents and my siblings are not depending on me. Na kahit yung mga needs nila, hindi talaga nila didepend. So, yun ang sinasabi ko sa inyo, breadwinner ako, pero doon sa lang sa manlaking gastos. Pero hindi ako yung breadwinner na pati yung needs akin. Kasi, gusto ko din sila talaga na tumayo sa sarili nila. Kasi they're already finished with their education and everything they have worked. Kahit nung dati pa na nag-aaral pa lang sila, I don't know. So, since breadwinner ka, was there a time na sinabi mo sa family mo na hindi ko na kaya? Guilty na naman ako dito. Yes or no? Yes. Yes. When I was in the UAE, kasi nung nasa Pilipinas ako, nagsastart naman na talaga ako magtulong. So parang yung mga sinasahod ko talaga is, lahat binibigay ko. So nung nasa UAE ako, especially my first 2 to 4 years, binibigay ko talaga. Napagod ako. Bigla, na-feel mo lang, pagod na. Pagod ako. So kausap ko yung tatay ko, umiiyak ako nga. Kasi nga parang I felt empty. Especially nung nakita ko yung bank account ko. Empty na din. Oo. Kasi nga, nagpapadala talaga ako every month. Like halos lahat ng salary ko. Pero yung pera mo naman, may napuntahan naman na maganda, di ba? Oo nga, kaya nga sabi nung tatay ko na, huwag ka na lang umiyak, isipin mo na lang na 2 taon ka pa lang dyan sa pag-a-abroad mo o sa UAE. Pero may napundar ka na. May napundar ka,
kabayad ka ng utang, syempre Mm. Pilipino tayo, di ba? Mm. Yung mga ganun ba, parang nakapag-ano ka ng mga kapatid mo, kasi ako na din nag-take over ng responsibility nung, especially nung dalawa kong kapatid, nung colleges nila, kasi nga, gusto ko din talaga yung tatay ko. I don't know actually know how it turned around na kinuha ko yung responsibility ng paaral sa kanila ng college. Baka nag-offer ka na din. Yun nga, hindi ko nga alam paano nangyari yun, pero parang gusto ko din kasi ma-free ko yung tatay ko sa responsibility na yun. Kasi parang choice ko nga, ayoko siyang ano yun? Ayoko na siyang May stress pa? ma-stress at Mm. mahirapan pa. Kasi kumbaga ako, kaya ko naman, wala naman akong sariling pamilya. So, speaking of pamilya, so tungo tayo sa breadwinner at pag-aasawa. Okay, hindi naman So, ako may asawa. I mean, ano lang, sa pananaw mo, Oo. dapat pa rin bang suportahan ang magulang or yung family niya kapag may sarili ng asawa at pamilya, yung breadwinner na yun? I think, siguro, nandito pa rin sa akin ang pagiging isang Pinoy na, alam mo yung culture natin na we have to give back or in some way, help. But, sinasabi ko nga sa'yo, I'm really grateful with my family. Hindi naman talaga sila kung hindi ako papadalain naman, buhay na buhay pa rin sila. So, I think, pero para sa akin, hindi. Para sa akin, ano tanong? What? I think for me, I felt like dito lang sa pakiramdam ko. Hindi ko naman alam kung ito din ang mga parents ko. But if ever I will have a family, for sure my parents will respect my decision that I will not I will not help them or support them like monthly. Siguro Or the sa way mga you've supported them before? Oo, Okay. siguro pwede naman monthly but maybe in a lesser amount or maybe every 2 months or kung may mas malaki na lang mga purchases. But for sure, kahit ako magka-family na sarili ko, I really have to make sure na bigyan ko pa rin yung parents ko. Especially yung tatay ko. Kasi alam ko yung pagod niya sa amin. So, siguro, since mag-partner tayo, for sure, hindi mo naman ako i-restrict doon na I will give Hindi naman, kasi parang nakilala naman kita to my na family. ganun ka na. Mhm. Tsaka, I know you and your family, how you manage the finances. Ang ganda ng family, parang yung mga perang pinadala mo, Hindi siya nasasayang. hindi siya nasayang talaga. And also, I really have to make sure if ever I will have kids, I really have to make sure that ipa-prioritize ko talaga yung family ko na binubuo. Kasi, kumbaga, yun na yung responsibility ko eh. Yun talaga yung responsibility. Mga ginawa ko yun sa mundo. So, yun yung unahin ko. So, sa tingin mo, pwede bang maging dahilan ng away nila ng mag-asawa yung pagiging, Pamilyar yan ah. yung pagiging breadwinner? I think so. I think yes. I think Yes. so. I think, yun. Kaya ako talaga personally, hindi ko siya pinagsabay talaga na may responsibility pa talaga ako or choice ko talagang tumulong sa sarili kong pamilya. At tapos Bago ka mag-asawa or family. magka-anak ako. Ayoko. Kasi alam ko ang sarili ko eh na gusto ko din yung mga kapatid ko or family ko kahit paano maangat ko naman sa kahirapan, di ba? So, Sa akin naman, okay, pwede siya maging away, pero siguro once you help either side ng family, siguro dapat mutual yung decision. yeah, mutual Hindi na yung pwedeng, decision. gusto ko to, gusto kong ibigay tong pera na to sa family ko, Mhm. pero yung asawa mo naman, di naman pumapayag. Mhm. So, as long as mutual yung decision, okay lang yun. Para sa akin, I don't like na nag-aaway about sa pera. Oo Kasi nga. parang pwede naman kitain ng pera eh, but you really have to talk about it. Which Oo. is sa atin, feeling ko, hindi siya big of a deal magpadala or hindi siya big of a Tsaka deal parang yung problema. Kasi never napag-usapan naman natin yun eh. Tsaka never naman natin pinag-awayin pa yung pera. Never. Never. And sana hindi. In the future. Wala na. So, okay. So, move on tayo, no? So, bilang OFW tayo, saka marami talagang connotation or mga iniisip yung mga Pilipino na nasa Pilipinas. So, I mean, agree ka ba na kapag nasa abroad ang isang tao, ibig sabihin na to, marami na siyang pera? Hindi yan totoo, no? Oo, hindi naman totoo. Kasi parang wala na tayong pera. Oo, kasi parang,
ano ba? Kasi parang, o sige, sa Pilipinas, kung 50,000 ang sahod mo doon, ang gastos mo, peso din eh. Di ba? Ngayon, kumikita tayo ng euro, ang Euro gastos din yung naman din natin, euro. Imagine mo yung itlog na pula, parang times 4 mula sa, Pilipinas. mula sa UAE. Parang kasi nung lumipat tayo dito, yung reference ko pa rin is yung UAE price. Yung price dito is sometimes times 4. Times for action. So, mahal. So, sabihin mo ng euro yung kinikita namin, yung 1 dirham, 15 pesos. Pero dito, 1 euro is nasa 70 pesos, no? So, parang isipin talaga ng tao, mas malaking pera mo dito. Pero, mas malaki din yung gastos. Mamalaking gastos kasi mahal ang cost of living talaga dito. So, hindi totoo po, mga kamag-anak, na kapag ka nasa ibang bansa, mayaman na, ha? Tapos, napaka-unrealistic lang ng expectation nila, no, kapag ka OFW ka. Na ATM ka. ATM ka na kagad, parang marami kang pera, yung mga kamag-anak mong di ka pinapansin dati, pag nasa pangangailangan sila, kapansin ka kagad, mag-hello, mag-message sa messenger mo na, hi, ako to, si ano mo, tita mo, ganyan, kumusta ka? Siyempre, ikaw naman bilang OFW, re-replyan ko ba to? Minsan, pag may nag-message ng nangangamusta ng like for a long time, hindi naman kayo nag-usap, parang kinabahan ka eh. Actually, may mag-a-add nga lang eh. Parang kinakabahan ka pang i-accept eh. Pero yun, depende siguro. Depende siguro sa upbringing and yung ano talaga ng family. Yung family dynamics or paano talaga sila pinalaki siguro. Feeling ko, and how they value money and how they think of money. Kasi, hindi ko alam, basta ako lang masasabi ko lang, hindi mabigat sa akin na naging breadwinner ako. I mean, breadwinner pa din siguro naman ako ngayon, especially for emergency and big expenses. Parang ako pa din. Pero, I'm just grateful na yung mga maliliit na bagay, hindi na ako. Din na nila pinapasa pa sa'yo. Kasi parang, kaya naman na nila. So, since uuwi tayo ng Pilipinas, kaya malapit na, nag-vlog. At may tanong dito, What? sabi dito ng ChatGPT, kapag umuwi ba ang OFW, dapat ba siyang gumastos para sa buong pamilya? I think hindi naman dapat. Pero kasi ako, choice ko talaga kung kung anong gastos ang gagawin ko. Kasi nga, di ba pinasarado mo nga yung buong street ninyo, di ba? Hindi okay naman ito. Parang choice ko lang kung gumastos kasi parang gusto ko din i-treat ang family ko kasi minsan lang naman ako umuwi. Pero kung para sa akin, walang problema kahit malaki pa yung gastos mo. Basta make sure ka na it's within your budget. Na hindi ka uutang para lang gumastos, di ba? Sa pag-uwi mo. Sa pag-uwi. Kasi parang ako talaga, gusto ko lang talaga i-treat. Wala nang iba. Yun. Ako naman, nung una kong pag-uwi sa Pilipinas, talagang gastos kong gastos. Kasi masarap pala mo gumastos, no? Kasi parang, Sa syempre, first time mo. ko din naman makahawak ng ganung kalaking pera, di ba? Kasi parang never ko naman nahawakan yung never ko naman kinita yung ganung pera nung nasa Pilipinas ako. Imagine mo nung nurse ako sa Pilipinas, 8,000 lang ata ako per month. 8,000 lang din. 8,000 po, parang basta 8,000 lang ata, maliit lang. Maliit talaga. Tapos, like times how many, no? Oo, so parang naging times 10 or more na, hindi ko alam, nung nag-OFW na. So parang nung una kong uwi, sige, gastos, ganyan-ganyan. Especially na nasa UAE ka na. Oo, na maraming racket. Maraming racket dun sa UAE, no? Tapos free ako. Pero parang as time goes by, parang hindi na, iba na yung realization ko na, hindi naman pala talaga dapat. Kasi parang, syempre, darating ka sa point na kailangan mo rin unahin yung sarili mo, kailangan mo i-secure yung sarili mo, yung financial aspect mo, yung bulsa mo. Hindi pwedeng waldas lang ng waldas. Ako talaga yun. Kasi, parang nung first week ko, malaki din ang gastos ko, but... Magkano yan? Okay. Wala nang reveal, no? Wala nang gastos reveal. Bulong mo na lang sa akin. Alam mo na yun. So, yun. Basta, make sure mo lang talaga na within your budget. Para hindi ka magkautang-utang. Ito, since connected pa rin to sa uwi natin, no? So, required ba na magpasalubong? Hindi naman. Mm-mm. I felt like hindi naman. Kasi, depende naman talaga sa'yo yun. Pero ako kasi, magdadala ako kahit na paano konti. Kasi, parang, hindi na mo naman kailangan pasalubong ng malalaki at mahal. Mm-mm. It's the thought that counts. Parang mas gusto ko kasi yung may inaabot ako sa family ko. Actually, nung una kong uwi, ang dami kong dala
na maleta. Tapos ang second na uwi ko, parang kumonti. Tapos hanggang sa paunti na. Ngayon, na nasa Ireland na, wala, mas konti na lang talaga. Kasi mas mahal talaga dito. Mga kamag-anak, pasensya na kasi mas mahal talaga dito. Times 4 talaga siya. As in, mahal talaga yung chocolate. Magtimpla na lang tayo ng Milo sa Pilipinas. Kasi freezer natin. Freezer. Ang mahal talaga, parang kahit Mahal. kinikita ko yung euro dito, pero parang ang hirap bitawan ng euro na ipambili sa gano'n. Lalo na naka-budget talaga yung pera ko, no? Kasi may mga obligation. May obligation ako, may monthly bills ako. Ang hirap talagang bumili. I Kasi mahal cannot. talaga siya. Inuuna ko na kayo makamag-anak, ha? Sorry. Kaya pala siya nag-vlog eh. Di naman. Nataon lang talaga to. Makamag-anak na. So, okay. So, breadwinner ka. Ako naman hindi. Pero may responsibility Obligation. ako. So, may expiration ba yung pagiging breadwinner? Tingin mo? I think, yes. It should come to a stop. Mm-mm. Nagalit eh. Parang well, I think yes, dapat. Kasi nga, hayaan mo naman yung breadwinner mag-enjoy na sa pera niya. Mm-mm. Kasi nga yung sinasabi nga ng mga kapatid ko, tama na yun ate, tama na. Parang, nayak tuloy ako. Parang minsan nga, gusto nilang sabihin na kami naman ang bahala magastos or kami naman. Yun. Feeling ko, pero it depends talaga sa family, yung pag-uusap, kung nare-realize yun ng mga pamilya mo, na kailangan din, mag-enjoy ka din sa buhay mo. Mm. Kaya, ayan, grateful ako sa pamilya ko. Sa mga kapatid ko, sinasabi nila, tama na ate, tama na. Okay na yan. Sobra na yan. Mm. And yung pagiging isang breadwinner ba isa ba siyang dapat na pagmalaki or isang cycle na dapat nang matutunang kung paano siya mag-end at some point? Siguro, for me, parang sometimes it's, a compliment sometimes if you're a breadwinner. Mm. Kasi I felt like I am able. Mm. Kasi yun yung masakit sa isang breadwinner when you are not able anymore, when you cannot provide. Yung kahit maliit lang hindi mo kayang ibigay. But I really want na sana lahat ng family, gano'n sa family ko, lahat ng family, maano nila na they're breadwinners should also enjoy their own lives. Their own life. So, dapat magkaroon Kaya lang di natin ng silang- expiration. Mm-mm. So, kumbaga parang dapat siguro yung mga breadwinners mag-set din ng limit. Matuto sila mag-set ng limit. Yeah. And then yung mga Boundaries. parents, yung Very mga important. parents, dapat matuto rin sila na tanggapin Mm-mm. na ito lang yung kayang hanggang dito lang. kaya Ng bigay ng anak ko anak or ko. kapatid ko. oo, ganyan. Kailangan i-respect din nila. Kasi nga, kumbaga, pinagpagawa nila man nila yun. Tsaka baka may sarili na silang responsibilities ngayon. So, Tsaka yung iba naman kasi pwede. yung iba naman kasi mga breadwinners kasi parang nagiging breadwinner sila kasi nawala ng capacity yung magulang nila. Kasi sobrang daming anak. daming anak or 20, nagkasakit. 15. O siyempre yung income mo di naman lumaki. O yung kaya ng bulsa mo magpalaki hanggang 3 lang or hanggang 4, hanggang 5. Pero yung 6, 7, 8, 9, 10 children mo, wala na. So, Yun nga. ang mangyayari, magiging Sinasalo ng ng mga nauna. panganay. Kasi Diba? wala naman choice eh. You cannot, maaatim na makita mo yung mga kapatid mo na hindi din sila nakakain. So, patapos po tayo mga kamag-anak talks for today. But, mag-iiwan ako ng isang questions. Mag-iwan ako ng isang question for you. And siguro, try ko rin sagutin. So, if your family is watching this right now, what is one thing you want to tell them that you've been afraid or unable to say? Oh my God. I don't actually know if there's one thing that I was not able to say to them. Because I am really open to my family. If I am really tired, if I am empty of providing, kasi nga, minsan nakakapagod talaga. Especially pag, alam mo, ubus-ubus talaga. Nung nangyari sa akin nung before, kasi nga kailangan. I think, wala talaga. I just want to say, magpasalamat. Ako? Sa kanila. Kasi, I don't know, hindi talaga siya mabigat. Hindi siya mabigat as a ang pagiging breadwinner ko sa kanila. Kasi they are also there to help me.
Hindi man sa financial aspect. Siguro sa moral support. Yun. Ayoko nang magdagdag kasi naiiyak lang ako. Yun lang, wala akong masasabi sa kanila na hindi ko nasabi. I just want to say thank you to them. Ako Ikaw. siguro kung meron man akong di nasabi o natatakot akong sabihin sa family ko or sa parent ko or kay daddy na lang mismo kasi siya na lang naman yung living parent ko, no? So, gusto ko lang sabihin is I'm sorry kasi parang as much as I want to provide more, pero meron din akong struggles na pinagdaanan. And moving forward talaga, siguro by next year, makakabawi din ako. Inshallah. Oo. So, on track naman For tayo, sure. pero yun lang talaga. Siguro parang meron, kasi up until now, meron sinabi sa akin si Mami na yung parang pinagsisisihan ko na hindi ko nagawa. What is that? So may pinapabili kasi siya sa akin. Kailan? So nung siguro nasa Pilipinas pa lang, hindi, parang bago pa lang ako sa UAE noon. Ano pinapabili niya? May pinapabili siya. Na ano? Oo, yun. May pinapabili niya yun sa akin. Tapos syempre, you have your own family. Kasi nagkapamilya ka na nun. Nagkaroon ako ng pamilya noon. So parang sabi ko nga, 'di ba? Pwede mo naman tulungan yung family mo as long as mutual yung decision. So, ang ending is hindi ko naibigay yun kay Mami. So, up until now, parang pinagsisisihan ko Isang talaga regret siya. mo. Yun yung pinaka-regret ko sa buhay ko ngayon. Especially that you were really able when you were in the UAE. Tsaka siguro Mami's boy naman talaga ako, no? So, Oo, kumbaga, as feeling much as ko. possible talaga, kung ano yung gusto ni Mami, binibigay ko. So, ayun lang. Yun lang yung gusto kong sabihin, Daddy, I'm so sorry, pero Alam ba yan ng tatay mo? Yan yung gusto ng mami mo na ipabili. hindi ko alam. Siguro, alam mo ba yung dad? Ibubulong lang. na lang niya pag uwi. Ibubulong ko na lang pag-uwi ko, pero ayun lang, I'm so sorry. Pero I promise na babawi tayo sa mga susunod na panahon. I mean, hindi naman susunod na panahon. Soon, papunta na tayo doon sa exciting part. So, ayun lang mga kamag-anak. Thank you very much for watching. And then, sana may natutunan kayo and sana hindi nasaktan yung mga tinamaan sa mga sinagot namin. No? Wala naman kaming intensyon na tamaan kayo, pero it's just our opinion and we just want to talk about breadwinners. So, yun lang mga kamag-anak. Thank you. Bye-bye.